Ang apo ng isang hamak na taxi driver. May lakas ng loob na magpakasal sa anak ko. Mahiya ka naman sa Diyos. Sa nakakabinging katahimikan ng isang pribadong silid, sa isang mamahaling restaurant sa BGC, umalingaw-ngaw ang mapang-aping boses ng magiging biyenan ko. Sa sumunod na segundo, nagdilim ang aking paningin. Naramdaman ko ang malamig na tubig na dumaloy mula sa aking mukha papunta sa aking leeg, at ang paborito kong bestida ay naging basa at nakadikit sa aking balat. Si Doña Carmela, nang walang pag-aalinlangan, ay ibinuhos sa akin ang isang basong may lamang yelo at malamig na tubig. Ang nobyo kong si Paulo, na nakaupo sa tabi niya, ay hindi man lang sinubukang pigilan ang kanyang ina. Sa halip, umiwas siya ng tingin at nanatiling tahimik. Hindi ko kayang isipin na may isang hampas lupang papasok sa ating marangal na pamilya, nakangising sabi ni Doña Carmela, habang pinupunasan ang kanyang mga daliri, gamit ang isang telang seda na tila ba nandidiri. Nang hindi pinupunasan ang tubig na tumutulo sa aking mukha, tahimik kong pinagmasdan ang tubig na kumakalat sa sahig. Nanginginig ako, ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Umaapaw ako sa matinding galit at may matibay na kumpiyansa sa aking sarili. Doña Carmela, pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyong ito, nahihirapan ngunit mariin kong sabi. Bilang tugon, inirapan niya lang ako at sinabing, magsisisi? Hinding-hindi. Masaya pa nga akong nakawala kami sa isang walang kwentang tao na katulad mo. Ngunit sa mga sandaling iyon, walang kaalam-alam si Doña Carmela o maging ang sunod-sunuran niyang si Paulo. Hindi nila alam na hindi lang ako isang simpleng anak ng taxi driver at ang kawalang hiyang ginawa nila ang magiging mitsa na magpapabagsak sa lahat ng pinaghirapan nilang itayo pagdating ng bukas. Hinawi ko ang aking basang buhok at tinitigan ng diretso sa mga mata si Doña Carmela. Sa isang saglit, nakita ko ang takot na dumaan sa kanyang mga mata nang magsalubong ang aming malamig na mga tingin. Kung ganito rin lang naman, hindi ko na kailangang magtimpi. Hindi ito ang aking pagbagsak, kundi ang simula ng pagguho ng mapagmataas na pamilyang bagong yaman na ito patungo sa impyerno. Dahan-dahan akong tumayo, basang-basa, at naglakad palabas ng silid. Ang narinig kong bulong sa likuran, na tumatakas, as usual, ay parang musika sa aking pandinig. Dahil bukas na bukas din, magkakabaligtad ang aming mga mundo. Gamit ang nanginginig kong mga kamay, inilabas ko ang aking cellphone at nagdial. Papa, opo, tapos na ang lahat. Opo, simulan na natin ang plano. Tapusin na natin ito. Sa kabilang linya, ang karaniwang mahinahong boses ng aking ama ay naging kasing lamig ng yelo, masusunod. Pagbabayaran nila ng buo ang pang-aapi nila sa anak ko. Ito na ang simula ng katapusan para sa gahaman na pamilyang ito. Saan ko kaya sisimulan ang pagwasak sa kanila? Paglabas ko ng restaurant, tiningnan ko ang mga ilaw ng syudad at tahimik na ngumiti ng may pagbabanta. Ang kurtina ng dramang ito ay kapaangat pa lamang. Habang humihihip ang malamig na hangin ng gabi, pinagmasdan ko mula sa bintana ng taxi ang mabilis na paglipas ng mga gusali sa Maynila. Ang basang bestida ay nakadikit sa aking balat, ninanakaw ang init ng aking katawan. Ngunit sa loob ko ay nagliliyab ang galit na mas matindi pa sa anumang lamig. Hindi ko akalain na maririnig ko ang mga salitang iyon. Isang taon na ang nakalipas nang makilala ko ang nobyo kong si Paulo. Nagkatrabaho kami sa isang proyekto at nakita ko siyang isang tapat at masipag na lalaki. Wala akong pakialam sa estado ng pamilya mo. Gusto ko ang pagiging totoo mo. Sabi niya noon, nang mag-alok siya ng kasal habang hawak ang aking kamay. Naniwala ako sa kanyang mga salita, kaya pumayag akong magpakasal sa kanya. Ang pamilya ni Paulo, na nagmamay-ari ng isang kumpanya ng real estate ang Villanueva Realty, na biglang yumaman nitong mga nakaraang taon, ay tipikal na mga bagong yaman, ngunit hindi iyon naging issue sa akin. Ang problema ay ang kanyang ina, si Doña Carmela. Mula pa nang una kaming magkita, mataas na ang tingin niya sa kanyang sarili. Ay, taxi driver pala ang tatay mo. Siguro ang hirap ng buhay niyo, no? Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ramdam ang lantarang pangmamaliit. Ngunit tiniis ko ang lahat at pinanatili ang aking ngiti dahil siya ang ina ng mahal kong si Paulo. Ang aking ama, si Tatay Miguel, ay araw-araw ngang pumapasada ng taxi sa buong Metro Manila. Walang marangal na trabaho na dapat ikahiya. Ipagmalaki mo ang anumang hanapbuhay, basta't nakakatulong ka sa kapwa, palaging sinasabi ng aking ama, at lumaki akong ipinagmamalaki siya. Kaya naman hindi ko kailanman inisip na itago ang trabaho ng aking ama.
Ngunit ngayong gabi, tinapakan nila ang aking dignidad gamit ang kanilang maruruming sapatos. Sa hapunan na inorganisa para magkakilala ang aming mga pamilya sa marangyang Hacienda del Rey, dumating ang aking mga magulang, suot ang kanilang pinakamaayos na barong at Filipiniana, ginagawa ang lahat para maging kagalang-galang. Ngunit ang unang lumabas sa bibig ni Doña Carmela pagkakita sa kanila ay hindi katanggap-tanggap. Naku, baka mas mahal pa ang dry cleaning kaysa sa halaga ng murang damit na iyan, sabi ni Doña Carmela habang tinatakpan ang bibig ng kanyang abaniko at pagkatapos ay tumawa ng pilit. Ang ama ni Paulo na si Don Arturo na nakaupo sa tabi niya ay tumawa rin bilang pagsang-ayon. Sa barya-baryang kinikita ng taxi driver, malamang iyan na ang the best nila. Nakakaawa. Namula ang mukha ng aking ama, ngunit nagpigil siya at yumuko na lamang. Ikinagagalak kong ipakilala ang anak kong si Ana. Pagkarinig sa nanginginig na boses ng aking ama, pakiramdam ko ay nadudurog ang puso ko. Ngunit hindi doon natapos ang kasamaan ni Doña Carmela. Ang pagiging taxi driver ay nasa pinakaibaba ng lipunan. Kahit sino pwedeng gawin iyan. Paanong magiging kapantay ng anak ng ganyang tao ang aming si Paulo? Tinitigan niya ako na parang isang maruming bagay. Paolo, may sabihin ka naman. Hindi bagay sa'yo ang babaeng ito. Sa ilalim ng presyon ng kanyang ina, ni hindi man lang ako matingnan ni Paulo, bumulong siya. Tama si Mami. Ana, mukhang magkaiba talaga tayo ng mundo. Sa sandaling iyon, may naputol sa loob ko. Nasaan na ang mga matatamis niyang salita noong nag-propose siya? Sa huli, isa lamang siyang tuta na walang kakayahang sumalungat sa kanyang ina. At doon nangyari ang insidente sa tubig. Tumayo si Doña Carmela, kinuha ang baso sa mesa, at ibinuhos sa aking mukha. Natigilan ang aking mga magulang, hindi makapagsalita dahil sa gulat at lungkot. Lumayas kayo rito, mga patay gutom na nag-aambisyon sa yaman namin. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng mga staff ng restaurant, halos kalad ka rin kami palabas ng silid. Pumara ako ng taxi, pinauwi ang aking mga magulang, at sumakay ako sa ibang sasakyan. Hindi ganoon kasimple ang pamilya ko gaya ng inaakala nila. May napakalalim na dahilan kung bakit pumapasada ang aking ama, at ako mismo ay may posisyon na hindi man lang nila kayang abutin sa panaginip. Kaya, Doña Carmela, Paolo, naiintindihan niyo ba kung ano ang ginawa ninyo ngayong gabi? Binuksan ko ang isang sikretong group chat sa aking cellphone. Kasama sa group chat na ito, ang pinakamalalaki at pinakamaimpluwensyang bilyonaryo at tycoons ng bansa. Bukas, ihinto ang lahat ng transaksyon sa Villanueva Realty. Pagka-send ko ng mensahe, agad itong na-read at bumaha ang mga tugon na sumasang-ayon. Hindi nila alam na ako ang nag-iisang apo at tagapagmana ng tagapangulo ng Imperyo Group, ang kumpanyang kumokontrol sa buong logistics, transportasyon, at shipping ng Pilipinas, at ang aking ama, matapos magbitiw sa posisyon, ay naging taxi driver upang mas maintindihan ang industriya mula sa pinakababa. Ang pamamayagpag ng pamilyang bagong yaman na ito ay magtatapos na ngayon. Nanginginig sa lamig, nangako ako habang nakatingin sa Maynila sa labas ng bintana. Bukas ng umaga, maririnig na lang nila ang pagguho ng kastilyong buhangin na matagal nilang itinayo. Doña Carmela, nasa katinuan ba kayo? Tanong ko noon. Sinadyang hindi punasan ang tubig sa aking mukha at tinitigan siya ng diretsyo. Ang aking boses, na pumunit sa katahimikan ng restaurant, ay nagpaiba lalo sa kanyang ekspresyon. Ang nasa katinuan ay ang pagtuturo ng leksyon. Padabog niyang isinara ang abaniko at inihampas sa mesa. May isang taong hindi kabilang sa aming antas ang nakapasok sa lugar na hindi para sa kanya at tungkulin ko bilang isang mahabaging tao na ituro sa kanya kung saan siya nararapat, hindi ba? Nakita ko ang aking amang si Miguel, na nakaupo sa tabi ko, na ikinuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang hita. Kaya niyang tiisin ang anumang pang-iinsulto sa kanyang sarili, ngunit ang paglapastangan sa kanyang minamahal na anak ang sagad na sa kanyang pasensya. Tahimik ngunit may bigat na nagsalita ang aking ama kay Don Arturo. Ganyan ba kababa ang tingin niyo sa trabaho ko? Ngumisi si Don Arturo at, habang inikot-ikot ang alak sa baso, sumagot. Hindi ito usapin kung mababa o mataas. Sadyang wala lang tayong dapat pag-usapan. Ang mga taxi driver, yumuyo ko para sa barya, habang kami, milyon-milyong pisong lupa ang kinokontrol namin. Magkaiba tayo ng mundo. Sinundan ito ng malakas na tawa ni Doña Carmela. Tama, ang driver ay parang alipin lang sa modernong panahon.
Sa tingin mo ba ang anak ng ganyang tao ay pwedeng humarap sa altalipunan bilang asawa ng aming Paolo? Ipapahiya niya lang kami. Doon kayo sa mga squatter na babagay. Sa mga salitang iyon, napahawak ako sa kamay ni Paolo. Paolo, ganyan din ba ang tingin mo? Papanoorin mo lang ba sila? Inalis niya ang kamay ko at bumuntong hininga ng may inis. Ana, may punto si Mami. Ang kasal ay unyon ng dalawang pamilya. Hindi ko akalain na ganyan kababa ang pinanggalingan mo. Sa totoo lang, pagtingin ko sa iyo ngayon, parang nawala na ang lahat ng pagmamahal ko. Mababang pinanggalingan. Ang salitang iyon ay tumarak sa aking dibdib. Ang kabutihan niya ba nang pahiramin niya ako ng payong sa isang maulan na araw noon ay isa lamang ilusyon? O kaya naman ay nag-iiba siya kapag nasa harap ng mapagmataas niyang mga magulang? Naiintindihan ko. Kung ganoon, iyan ang sagot mo. Nang malamig kong sabihin iyon, umusad ng bahagya paharap si Doña Carmela nang may tagumpay. Kung naintindihan mo na, lumayas ka na hampas lupa. Sisiguraduhin kong buburahin ang address ng squatter area ninyo sa listahan ng mga properties namin. Ang presensya ng ganyang basura ay nagpapababa ng halaga ng lugar. Ang mga pang-iinsulto ni Doña Carmela ay parang walang katapusang ulan. Hindi na nakatiis ang aking ina at tinakpan ang mukha ng mga kamay, nagsimulang umiyak. Patawad anak, kasalanan ko. Dahil ito sa trabaho ng papa mo. Ma, huwag kang humingi ng tawad. Marangal ang trabaho ni papa. Inakbayan ko ang aking ina at nanginginig ang boses ngunit ginamit ang natitirang lakas para sumagot. Walang karapatan ang sinuman na pagtawanan ang taong marangal na nagtatrabaho, Doña Carmela. Ang yaman na ipinagmamalaki ninyo? Alam niyo ba kung kanino nanggaling iyan? Sa aking pagtutol, galit na tumayo si Doña Carmela. Tumahimik ka, anak ng taxi driver, tuturuan pa ako? 100 milyong taon muna ang palipasin mo. Alam mo ba? Hihintayin kong makita kung ano ang mangyayari sa buhay ninyo bukas. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan namin. Sisiguraduhin kong hindi kayo makakatira ng payapa sa syudad na ito. Dinuro-duro ako ni Doña Carmela. At doon, opisyal na siyang naging kaaway ko. Kung ganoon ang sabi ninyo, tinatanggap ko ang hamon. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo iiyak at magmamakaawa sa akin mamaya dahil hinding-hindi ko kayo papatawarin. Itinuring ni Doña Carmela na isang walang kwentang banta ang mga salita ko. Hahaha, nakakatawa. Pero kailangan mo pa ring humingi ng tawad. Halina kayo, Paulo. Arturo, umalis na tayo. Baka mahawa pa tayo sa dumi. Halos itulak ng pamilya Villanueva ang aking mga magulang palabas ng kwarto. Naiwan akong basang-basa. Kasama ang nalulungkot kong mga magulang sa isang tahimik na silid. Isang mabait na waiter ang nag-abot sa akin ng tuwalya. Ana, patawad, kasalanan ko ang lahat. Humihikbing sabi ng aking ama. Umiling ako. Hindi papa, mas mabuti na ito. Ngayon, nakita na natin ang tunay nilang kulay. Habang pinupunasan ang aking buhok, inilabas ko ang isa pang cellphone mula sa aking bag. Ito ang sikretong group chat ng Imperio Group, kilala bilang Maharlika Chat. Nagpadala ako ng isang mensahe. Target, Villanueva Realty. Simula, bukas, 9 a.m. Sunod-sunod na lumabas ang mga sagot sa screen. Masusunod, Senyorita Ana. Nang makita ito ng aking amang si Miguel, malungkot siyang ngumiti. Kaya, gagawin mo na, Ana? Opo, pagbabayarin ko sila ng doble sa paglapastangan nila sa dangal ninyo. Tumingin ako sa linya ng mga taxi sa labas ng bintana. Sa isa sa mga sasakyang iyon, siguradong nakasakay ang pamilya Villanueva. Hindi man lang nila alam na mismong ang taxi na sinasakyan nila ngayon ay mapapasailalim sa kontrol ko bukas. Sa pagdilim ng gabi, ang mga makinarya ng paghihiganti ay tahimik ngunit walang awang nagsimulang umikot. Nang lumabas kami sa mabigat na pinto ng restaurant, ang malamig na hangin ay sumunog sa aking basang balat. Ang puso ko ay paralisado dahil sa galit at pighati, hindi dahil sa lamig. Papa, Mama, Pi, patawad po na naranasan ninyo ito, nanginginig kong paghingi ng tawad. Mahigpit na hinawakan ng aking ama ang balikat ko. Huwag mong isipin iyon, anak. Ang mahalaga, ayos ka lang. Ang kabutihan niyang ito ay lalong sumugat sa akin. At doon, sadyang huminto sa harap namin ang isang itim na luxury SUV. Bumaba ang pamilya Villanueva, nakakaharap lang sa amin sa restaurant. Si Doña Carmela, nang makita ako sa basang damit, ay maarte na namang tumawa. Oh, nandito pa pala ang basurang ito.
Lumayas na kayo rito. Nakakahiya sa restaurant. Sa itsura mong iyan na parang basang sisiw, nakakandiri ka. Nagpaypay siya habang nakatingin sa akin na parang basura. Si Don Arturo, na nakatayo sa tabi habang nakangisi, ay tumingin sa kanyang mamahaling relo. Ang anak ng taxi driver ay walang lugar sa ganitong klaseng restaurant. Kahit magtrabaho kayo buong buhay nyo, hindi kayo makakabili ng ganitong sasakyan. Si Paulo, na sumusunod sa kanyang ama, ay nagsalita rin. Ana, pasensya na, pero ito ang realidad. Hindi namin kayo kauri. Sa totoo lang, naiisip ko pa lang ang tatay mo na nagmamaneho ng taxi. Kinikilabutan na ako. Ang mga salitang ito ni Paulo ang tuluyang dumurog sa huling hibla ng damdamin ko sa kanya. Ang lalaking minsang nagsabi na mahal niya ako dahil sa aking pagiging totoo ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang walang lamang tao na inuulit lang ang sinasabi ng kanyang mga magulang at minamaliit ang iba. Humakbang ang ama ko palapit kay Paolo at tahimik na yumuko. Paolo, naniwala ako na walang trabahong hindi marangal. Pakiusap, huwag mong saktan ang anak ko, sa akin na lang kayo magalit. Bilang tugon sa pakiusap ng aking ama, umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Doña Carmela sa buong kalsada. Ha ha ha! Walang trabahong hindi marangal? Huwag mo akong patawanin? Ang nasa ibaba ay dapat manatili sa ibaba at kumain ng alikabok. Hoy, driver, dahil nandito ka na rin lang? Ipagtawag mo nga kami ng taxi roon. Tinuro niya ang isang taxi na nasa tabi ng kalsada at ngumisi. O di kaya, ikaw na mismo ang magmaneho at ihatid kami. Iyan ang mas nababagay sa'yo. Napakadiin ng pagkuyom ko sa aking mga kamao, na bumaon ang mga kuko ko sa aking palad. Ngayon, bilang simpleng ana, wala akong magagawa kundi tiisin ang pang-aaping ito. Kung ibubunyag ko ang aking tunay na pagkatao ngayon, hindi ito tatalab sa kanila. Kailangan silang wasakin gamit ang armas na pinakapaniniwalaan nila, pera at kapangyarihan. Ito lamang ang tanging paraan para maipaghiganti ang pambabastos sa akin at sa aking mga magulang. Sinadya kong hindi sumagot, tahimik na pinalampas ang kanilang mga pangiinsulto. Tumawa lang kayo habang kaya nyo. Si Doña Carmela, sa pag-aakalang ang aking pananahimik ay pag-amin ng pagkatalo, ay mas lalong yumabang. Hindi ka man lang makasagot? Ang kawalan ng pinag-aralan ay hindi maitatago. Siya nga pala, simula bukas, ayoko nang makita ang mga pagmumukha niyo. Ang Villanueva Realty ay patuloy na uunlad, habang kayo, ipagpatuloy niyo ang kahabag-habag ninyong buhay at mamatay kayo sa hirap. Tumango ng may kasiyahan si Don Arturo, at naglakad papunta sa sasakyan. Halina kayo, walang kwentang makipag-usap sa mga taong ito. Binigyan ako ni Paulo ng isang huling malamig na tingin bago siya pumasok sa sasakyan. Tahimik kong pinanood kung paano umalis ang sasakyan habang umaatungal ang mga gulong. Ang amoy ng usok ng sasakyan ay parang kasing baho ng kanilang mga kaluluwa. Papa, ayos lang ako. Umuwi na tayo. Nanginginig kong sabi, na tila kinukumbinsi ang aking sarili. Hinaplos ng aking ama ang aking ulo nang may pagmamahal at niyakap ako ng walang sinasabi. Sa biyahe pa uwi sa loob ng taxi, hindi ko binitiwan ang cellphone ko. Sa Maharlika chat, dumagsa na ang mga konkretong plano. Request na ihinto ang lahat ng credit line sa mga pangunahing bangko ng Villanueva Realty. Ipinadala at naaprubahan. Kasunduan na ihinto ang supply ng mga materyales sa lahat ng construction suppliers. Na ipatupad. Paghahanda ng utos sa lahat ng taxi companies na iban, ang lahat ng empleyado ng Villanueva Realty mula sa pagsakay. Nanginginig ang aking mga daliri sa pinaghalong galit at pananabik. Ano kaya ang mangyayari pagpasok nila bukas? Sa isiping iyon, may malamig na ligayang umusbong mula sa kaibuturan ng aking puso. Anak ng taxi driver. Oo, ang anak na ito mismo ang wawasak sa inyo. Pagdating namin sa bahay, tuyo na ang aking bestida, ngunit ang apoy ng galit sa aking puso ay hindi man lang naapula, kundi lalo pang nagliyab. Bukas ng 9:00 ng umaga, magsisimula ang pinakamahaba at pinakamasalimuot na araw sa buhay ng pamilya Villanueva. Good night. Mga bagong yaman, tahimik kong bulong habang nakatingin sa mga ilaw ng Maynila mula sa bintana ng aking kwarto. Simula na ng laro. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang plano para sa paghihiganti ay perpekto ng nakahanda. Kinabukasan, sa ilalim ng sikat ng araw, nag-ayos ako gaya ng dati. Ang nangyari kahapon
ay parang isang masamang panaginip. Ang mundo ay mukhang tahimik. Ngunit nang buksan ko ang cellphone ko, walang awang binasag ang katahimikang ito. Punong-puno ang screen ko ng missed calls mula kay Paulo at isang mapanlait na text. Ana, may kapalmuks ka pa bang manatili sa syudad na ito pagkatapos ng nangyari kagabi? Seryoso si Mami. Sinigurado ko na marereklamo ang taxi company ng tatay mo. Kunwari lasing na nagmamaneho at binastos ang pasahero. Siguradong si Sante na siya. Bahagyang nanginig ang aking mga daliri, hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa walang hanggang kasamaan nila. Paano nila nagawang sirain sa isang kasinungalingan ang mga taon ng pagmamalaki at tapat na serbisyo ng aking ama? Hindi ito mapapatawad. Bago ko pa matapos basahin ang mensahe, tumawag ang isang hindi pamilyar na numero. Pagkalagay ng telepono sa aking tainga, narinig ko ang nakakarinding tawa ni Doña Carmela. Hahaha! Good morning, Hampas Lupa! Mahimbing ba ang tulog mo? Doña Carmela, anong kailangan ninyo? Ay, kilala mo pala ako? Nakaka-touch naman. Ang kanyang boses, kahit sa telepono, ay punong-puno ng kamandag. Alam mo, hindi lang sa tatay mo ako nagbigay ng problema. Tinawagan ko rin ang pinagtatrabahuan ng nanay mo at nagkalat ng chismis na sangkot sa estafa ang anak ng taxi driver. Palagay ko, hindi na siya komportable doon ngayon. Mariin kong kinagat ang labi ko, pilit pinipigilan ang aking emosyon. Kung magwawala ako ngayon, pabor iyon sa kanya. Tahimik akong nakinig. Ang pananahimik ko ay tinuring ni Doña Carmela bilang takot. Ay, masyado ka atang na-shock kaya hindi ka makapagsalita. Ganyan talaga kapag hindi mo alam ang lugar mo. Ang Villanueva Realty ang pinakamakapangyarihan dito. Walang pwedeng bumangga sa amin. Ang durugin ng mga langgam na katulad nyo ay parang naglalaro lang kami. Narinig ko sa kabilang linya na masayang nakikipag-usap si Doña Carmela sa iba. Panigurado, nasa tabi niya si Don Arturo at Paulo at nagtatawanan. Masaya na po ba kayo? Sa wakas ay nabanggit ko. Masaya? Ha, simula pa lang ito. Malamig niyang sagot. Ngayong araw din. Lumayas kayo dyan sa mabantot ninyong apartment. Ang may-ari ng apartment nyo ay business partner namin. Sinabi ko sa kanyang palayasin ang mga maruruming uupa na katulad nyo. Ang pag-atake ni Doña Carmela ay mas malupit at mas madumi kaysa sa inasahan ko. Sinubukan niyang kunin ang lahat sa amin. Trabaho, reputasyon, at pati ang bubong sa aming ulunan. Ang pamamaraan niya ay ang tuluyang pagwasak sa kalaban nang walang iniiwanang pagkakataon na makabangon. Makinig ka. Gumapang ka ngayon din papunta rito at magbayad ng 10 milyong piso bilang danyos sa pagkasira ng kasal. Baka sakaling ipagpaliban ko ang pagpapalayas sa inyo. 6 milyon. Isang halaga na hindi kailanman maiipon ng isang anak ng taxi driver. Sa simula pa lang, wala talaga silang balak na bigyan ako ng lusot. 10 milyon? Oo. Ipagbili mo lahat ng alahas nyo, kung meron man kayo, at maghanap ka ng pera. Mapanlait niyang sabi bago binaba ang telepono. Muling bumalot ang katahimikan sa kwarto. Pinatay ko ang screen ng cellphone at huminga ng malalim. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko ang pag-alis ng taxi ng aking ama. Gaya ng dati, tuwid ang kanyang likod, masusing tiningnan ang lahat, at saka umandar. Ang maling reklamo ay hindi tatalab laban sa kanyang walang bahid na reputasyon, ngunit ginagamit ng pamilya Villanueva ang kapangyarihan nila para i-frame up siya. Kung magpapatuloy ito, baka mapunta nga sa kalsada ang pamilya ko. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng bahay. Hindi ako papunta sa hapagkainan ng pamilya, kundi sa isang matayog na gusali sa gitna ng Makati. Sa pinakamataas na palapag nito, matatagpuan ang nag-iisang lugar na makakapagligtas sa akin at makakapagparusa sa kanila. Habang nasusunod pa ang gusto ninyo, Doña Carmela, bulong ko sa isang malamig na boses, hindi kami ang naiipit sa bitag, kundi kayo. Tiningala ko ang gusali ng headquarters ng Imperio Group at nagningning ang aking mga mata. Ang mga guwardiya sa pasukan, nang makita ako, ay agad na sumaludo. Sa ilalim ng kanilang magalang na pagtingin, pumasok ako sa pribadong elevator. Ngayon na ang oras ko. Ilang oras na lang ang natitira bago mawala ang lahat ng kapangyarihan ng Villanueva Realty. Walang pag-aalinlangan kung itinapon ang engagement ring sa basurahan. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang pagsisisi. Sa pinakamataas na palapag ng skyscraper, bumukas ang mabibigat na pintong gawa sa Nara. Ito ang opisina ng tagapangulo ng Imperio Group,
ang kumpanyang nagpapatakbo ng pinakamalaking network ng logistics at transportasyon sa Pilipinas. Senyorita, hinihintay po namin kayo. Yumuko ng malalim ang matandang tagapamahala at iginiya ako papasok sa opisina. Mula sa malaking bintana, makikita ang buong Metro Manila na parang isang laruang lungsod. Nakaupo sa silya ang aking lolo at nagtatag ng Imperyo Group, si Don Vicente Imperio. Ana, mabuti at nandito ka. Namumutla ka. May nangyari ba? Lumambot ang matalim na tingin ni Lolo at nag-aalalang tumingin sa akin. Huminga ako ng malalim at kalmadong isinalaysay ang mga nangyari mula kagabi hanggang kaninang umaga. Ang insidente sa tubig sa restaurant, ang walang katarungang pag-report sa aking ama, at ang malupit na pagtatangkang bawiin ang aming tinitirhan. Pagkatapos ng aking kwento, naging kasing lamig ng yelo ang paligid ni Lolo. Naiintindihan ko. Ibig sabihin, naglakas loob ang mga bagong yaman na iyan sa Villanueva Realty na sakta ng apo ko at ang anak ko. Opo, Lolo. Hindi ako humihingi ng pabor para sa sarili ko, pero gusto kong protektahan ang dignidad ni Papa. Dito ko na kailangang ibunyag ang aking sikreto. Sa publiko, nagtatrabaho ako bilang isang simpleng admin sa isang maliit na kumpanya. Gusto ng lolo ko na bago ako maging pinuno, hindi ko dapat makalimutan ang buhay ng mga ordinaryong tao. Sinunod ko ang kanyang mga pangaral at itinago ang pagiging tagapagmana ng Imperyo Group. Tungkol naman sa aking amang si Miguel, maling-mali ang pamilya Villanueva sa pagkakakilala sa kanya. Hindi siya isang simpleng taxi driver. Sa nakaraan, siya ang Chief Executive Officer, CEO, ng aming grupo, isang henyo sa logistics. Ilang taon na ang nakalipas, nagbitiw siya at nagpaalam sa aking lolo. Gusto kong bumaba sa kalsada, direktang marinig ang boses ng ating mga kliyente. Ito ang huling pagsubok para sa akin. Kaya naman namasada ng taxi ang aking ama para sa isa sa mga subsidiary ng Imperyo Group. Ang sinumang hindi nakakaalam ng hirap ng mga nasa laylayan ay walang karapatang mamuno. Ito ang paborito niyang kasabihan at prinsipyong pinakarespeto ko. Itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao at araw-araw na nagtrabaho sa mga kalsada ng Maynila. Ang mismong driver na tinawag ng Villanueva Realty na nasa ibaba ay ang taong pangarap nilang maging kakampi ang dating kanang kamay ng taong may hawak ng ekonomiya ng bansa at ang isa sa mga tagapagmana ng pamilya Imperyo. Dinampot ni Lolo ang telepono at may tinawagan. Oo, ako ito, si Vicente. Yung pinag-usapan natin, bilisan ninyo ang pagpapatupad, walang ititira. Nilapastangan nila ang pamilya ko. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat. Ibinalik ni Lolo ang telepono at mahinahong ngumiti sa akin. Ana, hindi ka na lang simpleng Ana. Simula ngayon, haharap ka sa mundo bilang acting CEO ng Imperyo Group. Opo, Lolo. Salamat po. Naramdaman ko ang paggising ng dugo ng isang pinuno sa aking mga ugat. Ang kapangyarihang pinagmamalaki ng pamilya Villanueva ay isang kahabag-habag na ilusyon lamang. Ang ipapakita ko sa kanila ay ang tunay na lakas na magpapabagsak sa kanila. Sabi ninyo apo ng isang hamak na taxi driver. Hindi ba? Doña Carmela? Bulong ko habang tinitingnan ang matalim kong refleksyon sa salamin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kataas ang kinalalagyan ng apong iyon. Nagpalit ako ng suot, isang marangyang silk power suit na ibinigay ng tagapamahala. Hindi ko na kailangan ng basang bestida. Sa salamin ay wala na ang kaawa-awang biktima ng pang-aapi, kundi isang malamig na batang imperyatris na nakahanda ng tugisin ang kanyang biktima. Sige Papa, oras na para gumanti. Kinuha ko ang pinakabagong tablet na inihanda ng kalihim at ipinakita ang lahat ng financial assets at listahan ng business partners ng Villanueva Realty. Nakahanda na ang lahat para linisin at bawiin sa kanila ang kastilyo na labis nilang ipinagmamalaki. Nang umagang iyon, bandang 10 a.m., sa opisina ng CEO ng Villanueva Realty, nagbubukas ng champagne sina Doña Carmela at Don Arturo sa magandang mood. Naturuan natin sila ng leksyon kagabi, Arturo. Inikot-ikot ni Doña Carmela ang kanyang baso habang nakatingin sa labas ng bintana. Oo nga, ang makita ang kaawa-awang mukha ng taxi driver na iyon, panalo. Nakasandal ng malalim sa upuan si Don Arturo at napangiti. Sa wakas, natauhan na rin ang anak natin. Kaya magiging tahimik na ang pamilya natin. Wala silang pakialam na sinira nila ang buhay ng isang babae. Sa halip, natutuwa pa sila sa kanilang pakiramdam na nagawa nilang alisin ang basurang nakaharang sa kanila.
Ngunit ang kanilang kapayapaan ay walang awang binasag ng isang pagring ng telepono. Ang telepono sa mesa ng CEO ay tumunog ng malakas. Ano ba yan? Ang ingay. Inis na kinuha ni Don Arturo ang telepono. Mula sa kabilang linya, narinig ang natatarantang boses ng sekretary. Sir, may malaki po tayong problema. Tumawag po ang BDO, ang pangunahing bangko natin. Siguro gusto nilang pag-usapan ang pagtaas ng credit line natin, mayabang nang ngumiti si Don Arturo. Ngunit lalong nanginig ang boses ng secretary. Hindi po. Hinihingi nila ang agarang pagbabayad ng buong halaga ng ating kasalukuyang utang. Ano? Agarang pagbabayad? Baka may pagkakamali. Namutla ang mukha ni Don Arturo. Para sa isang kumpanya ng real estate, ang pagtigil ng pautang ng bangko ay katumbas ng sentensyang kamatayan. At hindi pa iyan ang lahat. Nahinto na po ang delivery ng mga materyales sa ginagawa nating subdivision. Isa-isang tumatawag ang mga suppliers at kinakansela ang kontrata dahil daw sa personal na dahilan. Sa balitang iyon, nanigas si Don Arturo habang hawak ang telepono. Anong nangyari, Arturo? Bakit ka namumutla? Nag-aalalang tanong ni Doña Carmela. Ngunit walang lakas sumagot si Don Arturo. Sa sandaling iyon, pumasok si Paulo na namumutla ang mukha. Pa! Ma! Kumakalat sa social media ang nakakatakot na chismis tungkol sa kumpanya natin. Sa screen ng cellphone na inabot ni Paulo, bumalandra ang nakakagulat na headlines. Villanueva Realty. Lahat ng kontrata kanselado dahil sa iskandalo ng pang-aapi at diskriminasyon. Detalyadong nakasulat doon ang pag-uusap nila sa restaurant kagabi. Ano ito? Sinong nagpakalat ng paninirang puring ito? Sigaw ni Doña Carmela. Kinuha ang cellphone at tinitigan ang screen. Mapagmataas na asawa ng CEO, nambuhos ng tubig sa isang babae, nilait ang amang taxi driver. Kasinungalingan. Sinong nakakita nito? Tayo-tayo lang ang nandoon. Sa isip ni Doña Carmela, bumalik ang imahe ng tahimik kong mukha, basang-basa ng tubig ngunit nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi kaya, ang hampas lupang iyon? Hindi, wala siyang ganitong kapangyarihan. Imposibleng mapabagsak ng isang walang kwentang babae ang kumpanya natin. Pilit na kinukumbinsi ni Doña Carmela ang sarili. Ngunit malupit ang realidad, walang patid ang pagring ng mga telepono. Nagpapanik ang mga empleyado at pumasok sa opisina. Sir, sa lobby, may mga naghihintay na reporters. Sunod-sunod ang pagdating ng mga email ng pag-terminate ng kontrata mula sa lahat ng partners. Sa loob lang ng isang oras, ang tiwala na binuo ng Villanueva Realty sa loob ng maraming taon ay nauwi sa abo. Magsikalma kayo! Siguradong may sabotahe na nangyayari. Parang baliw na sigaw ni Doña Carmela, ngunit walang nakikinig sa kanya. Hindi pa nila naiintindihan na ito ay unang palaso pa lamang na pinakawalan ko at na ang kinakaharap nila ay hindi isang anino, kundi ang anak ng taxi driver na walang awa nilang tinapakan kagabi. Ana, anong ginawa mo? Nanginginig na bulong ni Paulo. Sa sandaling iyon, automatikong bumukas ang malaking TV sa opisina. Sa screen ay lumabas ang breaking news. Ang pinakamalaking kumpanya ng logistics sa bansa, Imperio Group, nag-anunsyo ng malawakang restructuring at sa balitang ito, lumabas ang pangalan na nagpatigil sa tibok ng kanilang puso. Sa harap nila na nasa gilid na ng bangin, nagsimulang lumitaw ang katotohanan. Ang seryosong boses ng newscaster mula sa malaking TV ay nagpatuloy. Nag-anunsyo ang Imperio Group na may bago na silang acting CEO. Imperio Group? Anong pakialam natin dyan sa krisis natin? Patayin mo nga yan! Inis na sigaw ni Doña Carmela. Ngunit si Don Arturo, habang nanginginig na hawak ang remote, ay hindi maalis ang tingin sa screen. Teka, ang Imperio Group ang pangunahing shareholder ng bangko natin. Sa screen ay lumabas ang isang babae na pinaliligiran ng mga reporter. Nakatago ang kanyang mukha sa malaking sunglasses, ngunit pamilyar ang tindig niya. Ang itinalagang acting CEO ay ang apo ng chairman, si Anastasia Imperio. Anastasia? Kapangalan pa niya. Ang baduy ng pangalan, parang yung hampas lupa. Inirapan ni Doña Carmela ang TV, ngunit napatigil siya nang makita ang isang pamilyar na bagay sa screen. Nakasuot kay Anastasia ang isang kakaibang sapphire brooch. Hindi iyon ang murang pekeng suot ko kagabi sa restaurant. Iyon ay ang tunay na pamanang yaman ng pamilya Imperio. Hindi maaari. Hindi. Maraari. Imposible ito. Anak lang siya ng taxi driver.
sigaw ni Paulo. Sa pagkakataong ito, malakas na bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang namumutlang Vice President na si Mr. Taruk. Sir, malaking problema! May opisyal na sulat mula sa Imperyo Group. Hinablot ni Don Arturo ang dokumento. May nakasulat na isang malamig na pangungusap. Kasong paghingi ng danyos para sa paninirang puri at walang basehang paglapastangan sa karangalan. Walang basehang paglapastangan? Tungkol saan ito? Bilang sagot sa tanong ni Don Arturo, tumunog ang cellphone ni Paulo, ang may-ari ng apartment, na tinawagan nila kagabi para palayasin ako. Ang tumawag. Hello landlord, pinalayas mo na ba yung babae? Tama? Ngunit sa kabilang linya ay narinig ang sigaw ng pagkadismaya. Paolo, anong ginawa ninyo? Binili ng Imperyo Group ang lupang kinatatayuan ng building ko, at ang Anastasia na nakatira doon ay ang tagapagmana nila. Sira na ang kumpanya ko, at dahil iyon sa inyo, namatay ang tawag. Nanlamig ang buong opisina. Napaluhod si Doña Carmela, tinakpan ang bibig ng nanginginig na kamay. Tagapagmana ng Imperyo Group? Kasinungalingan. Ang simple niya lang. At, yung ama niya, yung taxi driver, sino siya kung ganon? Isang ordinaryong manggagawa? Oo, bilang sagot sa sigaw ni Doña Carmela, sumagot ang screen ng TV. Doon, hubad na ang damit driver at suot ang mamahaling suit. Sa tabi ni Chairman Vicente Imperio, ay nakatayo ang aking ama na si Miguel. Ang dating CEO na si Miguel Imperio ay nagbabalik sa pamamahala matapos ang kanyang on-the-ground inspection mission, basa ng headline. Pagkakita rito, nabitawan ni Don Arturo ang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. CEO, ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Imperyo Group. Namutla ng sobra si Don Arturo. Ang taong ininsulto at tinawag nilang alipin kagabi at pilit nilang pinayuko ay nasa ituktok ng kapangyarihan na kailanman ay hindi nila maaabot. Pero ang suot niya ay napakamurang damit. Bulong ni Doña Carmela habang nakatingin sa kawalan. Si Paulo, nakasandal sa pader, ay dumausdos pababa sa sahig. Ana. Puntong tapon. Ana, sabihin mong kasinungalingan ito. Sabihin mong biro lang to. Ang kanilang maliit na pride, na itinayo sa madaling pera, ay unti-unting lumubog na parang isang mamahaling barko na bumangga sa higanteng yelo. Ngunit simula pa lamang ito ng pagbagsak. Tumunog ang intercom, at isang nanginginig na boses mula sa reception ang nagsabi, "Dumating na po ang mga kinatawan ng Imperyo Group. Papasukin mo agad." "Hihingi tayo ng tawad," sigaw ni Don Arturo. Sa sandaling iyon, pumasok ako, si Anastasia, kasama ang isang grupo ng mga abogado. Tiningnan ko ang aking dating nobyo at ang kanyang pamilya ng isang napakalamig na tingin. "Magandang araw sa inyo, mga mula sa Villanueva Realty." Sa mga unang salita ko, nanigas si Doña Carmela na parang palakang nakaharap sa ahas. Umiikot na ang gulong ng kapalaran at naghihintay sa kanila ang walang awang kaparusahan. "Ana, hindi. Senyorita Anastasia," si Doña Carmela, na dati mukhang mayabang, ngayon ay gumapang palapit sa akin. Ang kanyang mukha ay nabago ng takot at ang mamahaling makeup niya ay kumalat dahil sa luha at pawis. "Kagabi, biro lang yon." "Oo, isa yung uri ng surprise namin para mas makilala natin ang isa't isa." Tahimik ko lang tinitigan ang kanyang kaawa-awang pagsisinungaling. Mas mabigat ang katahimikan kaysa sa anumang salita. "Senyorita Anastasia, nagmamakaawa ako. Pakiusapan mo ang bangko na huwag ihinto ang utang namin." Tumalon si Don Arturo mula sa desk at nagmakaawa habang nakadikit ang mga palad sa harap ko. Kapag nalugi ang kumpanya, daan-daang empleyado ang mawawala ng trabaho at mapupunta sa kalsada. Hindi ka naman siguro ganyan kalupit at kalamig na babae. Ang pamilya na kagabi lang ay tumawag sa trabaho ng tatay ko bilang nasa ibaba. Ngayon ay nagsasalita tungkol sa kapakanan ng mga empleyado. Nakakatawa ang palabas na ito. "Kalupitan, Don Arturo?" Sa wakas ay nagsalita ako at nanginig siya pagkakita sa tingin ko. At sino ang nambuhos ng tubig sa akin at nagpaiyak sa nanay ko kagabi? Sa aking mahinang tanong, muling nagyelo ang kwarto. Nanginginig ang boses na sinubukan ni Doña Carmela na magpaliwanag. "Ito, dahil sabi niyo anak kayo ng taxi driver. Kung alam lang namin na tagapagmana kayo ng Imperyo Group, hinding-hindi namin, ibig sabihin,
Kung tingin ninyo ay mas mababa ang katayuan ng isang tao sa inyo, pwede na ninyong tratuhin kahit paano nyo gusto. Sa malamig kong obserbasyon, nawalan ng salita si Doña Carmela. Bumubuka at sumasara ang kanyang bibig na walang tunog. Sa tabi niya, si Paulo na kanina patahimik ay tumingin sa akin na may pakiusap. Ana, mali ako. Hindi ko napigilan si Mommy. Ako ang may kasalanan sa lahat. Pero totoo ang pagmamahal ko. Simulan natin ulit. Mahal kita. Wala naman talagang halaga ang antas sa buhay. Ang lalaking nagsabi kagabi na nawala na ang kanyang pagmamahal. Ang salitang pagmamahal mula sa bibig niya ngayon ay napakadumi pakinggan. Itinaboy ko ang nakalahad niyang kamay na parang isang nandidiring bagay. Huwag kang lumapit sa akin. Tumingin ka muna sa salamin bago ka magsabi niyan. Si Paulo, na na-reject, ay napaurong sa gulat. Ana, ang lupit mo naman. Sa sandaling iyon, muling nagring ang telepono sa kwarto. Isa, dalawa. Ang walang katapusang pagring ay tila kanta sa patay para sa kanila. Ipinakita ni Vice President Taruk, gamit ang nanginginig na kamay, ang screen ng telepono kay Don Arturo. Sir, kumakalat sa social media ang CCTV video sa restaurant kagabi. Ano? Private room yun ah? Sigaw ni Don Arturo. Ngunit huli na ang lahat. Sa video, malinaw na nakikita kung paano ako binuhusan ng tubig ni Doña Carmela at kung paano pinaulanan ng insulto ang pamilya ko. At kahit ang pagyuko ng aking ama sa kanila, kitang-kita na. Ngayon, wala na kayong kawala. Sira na ang imahe ng Villanueva Realty. Kalmado kong idineklara. Sa wakas, napahagulgol si Don Arturo at napalupasay sa sahig. Imperio Group. Hindi. Senyorita Anastasia, pakiusap, maawa kayo. Maawa? Sige, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Sa sinabi kong iyon, dumaan ang pag-asa sa mukha nilang tatlo. Kahit ano, papayag kami. Anong dapat naming gawin? Desperately na nakakapit si Doña Carmela. Kumuha ako ng dokumento mula sa abogadong nasa likod ko. Dapat ninyong sundin lahat ng kondisyong ito bago magbukas. Kung hindi, inihagis ko ang dokumento sa sahig at tiningnan sila ng may pagbabanta. Kukumpiskahin namin hindi lang ang Villanueva Realty, kundi pati lahat ng inyong personal na ari-arian. Ang sigaw nilang tatlo, nang makita ang nilalaman ng dokumento, ay umalingaw-ngaw sa opisina. May mga kondisyon doon na mas masahol pa kaysa mamatay. Tumalikod ako para umalis. Ay nga pala, Doña Carmela, paghinto ko sa pinto, sabi ko nang hindi lumilingon, sana mas masarap ang champagne na yan kaysa sa tubig na ibinuhos nyo kagabi. Habang naglalakad, naririnig ko ang paghikbi, ngunit wala ni katiting na simpatiya sa puso ko. Nadapadapang pinulot ni Don Arturo ang dokumentong inihagis ko. Ang nanginginig niyang mga daliri ay dumaan sa bawat linya. Paglilipat ng lahat ng shares ng Villanueva Realty. Ato, sa halagang piso? Naging malat ang kanyang boses. Agad-agad na pagbibitiw ng lahat ng board of directors at pag-donate ng lahat ng personal na ari-arian. Sa Transport Workers Fund, nang marinig ito ni Doña Carmela, sumigaw siya at hinablot ang dokumento. Hindi to biro! Ibigay ang kumpanya ng piso? At yung mansyon ko, mga alahas ko, yung mamahaling kotse ibibigay lahat? May malamig akong ngiti nang ituro ko ang bintana. Oo, ganyan nga. Ito na ang nag-iisang awa na inaalok ko sa inyo. Awa? Pagnanakaw ito. Sa atake ni Doña Carmela, humakbang ako at tinitigan siya ng mata sa mata. Huwag kayong magkamali. Hindi ko balak na iligtas kayo. Ginagawa ko ito para protektahan ang trabaho ng mga inosenteng empleyado na balak ninyong itapon sa kalsada. Kung hindi bibilhin ng Imperio Group ang kumpanyang ito, bukas, magdedeklara ito ng pagkalugi. Ang mga salita ko ay parang matalim na kutsilyong humiwa sa kanilang realidad. Walang emosyong tinitigan ni Don Arturo ang dokumentong nahulog sa carpet. Sabihin ninyong kasinungalingan ito. Pinaghirapan namin itong itayo. Kastilyong buhangin na itinayo ninyo sa pamamagitan ng pananakot sa mga partner at panloloko sa mga kontraktor? Kumuha ako ng isa pang folder at inihagis sa mesa. Mga dokumento ito ng kanilang sari-saring katiwalian na itinago nila sa loob ng maraming taon. Sa pilitang pagpapalayas, paglabag sa building codes, pagmamaltrato sa mga empleyado, matagal nang minamanmanan ng lolo kong chairman ang mga gawain ninyo. At sa kasamaang palad para sa inyo, ginalaw ninyo ang pamilya namin. Ito ang naging huling patak. Alam nyo ang kasabihang, kung ano ang itinanim, siya ang aanihin.
Umiiyak na kumapit si Doña Carmela sa braso ni Paulo at inalog-alog ito. Paolo, may sabihin ka naman. Naging nobyo ka niya, 'di ba? Si Paulo, nakatingin sa akin ng walang buhay, ay mahinang umiling. Ma, tapos na ang lahat. Si Ana ang tagapagmana ng pamilya Imperyo at ang tatay niya yung taxi driver na nilait natin. Nanginig ang boses ni Paulo at tumulo ang luha. Ay ang maalamat na CEO na nagdala sa Imperyo Group sa unang pwesto sa bansa. Nang marinig ito, nawala ang anumang ekspresyon sa mukha ni Doña Carmela. Ang taong tinawag niyang marumi ay naging isang taong hinding-hindi niya kailanman maaabot. Nang mapagtanto ito, lumubog siya sa malalim na kawalan ng pag-asa. Doña Carmela, tahimik kong ipinasa ang mga salitang ipinagkatiwala ng aking ama. Minsan yun ang sinabi, kapag hawak mo ang manibela, nakikita mo ang totoong pagkatao ng isang tao. Ang ama ko, habang namamasada, ay nakita ang buong baho ng pamilya ninyo. Ang mga pang-iinsulto na isinisigaw ni Don Arturo sa driver kapag lasing siya. Ang mapagmataas ninyong ugali lahat iyon ay nakita sa rearview mirror, kung saan nakaupo ang tatay ko. Namutla si Doña Carmela sa takot. Lahat ng masasama nilang sinabi, akala nila ay sa isang ordinaryong driver. Nakarating na pala sa tainga ng isang higanting dragon. Ang katotohanan ay laging nandyan lang, sa ilalim ng mga paa ninyo, kung saan hindi ninyo man lang tiningnan. Pagkasabi nito, tumango ako sa mga abogado ko. Simulan na ang proseso. Gusto kong linisin agad ang opisinang ito. Paalis na sana ako nang may marinig akong tunog sa likuran ko. Napaluhod si Don Arturo at idinikit ang kanyang noo sa sahig. Patawarin ninyo kami. Pakiusap, iwan nyo na lang sa amin ang kumpanya. Kaawa-awang paghingi ng tawad mula sa lalaking ipinagyayabang ang kapangyarihan niya kagabi, ngunit ang boses niya ay hindi na makakarating sa aking puso. Nang mabunyag ang katotohanan, ang nasa harap nila ay hindi maluwalhating kinang, kundi ang maitim na bangin ng sarili nilang kasamaan na naipon nila ng matagal. Hindi! Isa itong bangungot! Tulong! May tao ba dyan? Tulong! Sigaw ni Doña Carmela habang umiikot ang boses sa mamahaling wallpaper. Parang baliw siyang nagsimulang tawagan ang kanyang mga kaibigan, ang mga donya na kasama niyang kumain sa mamahaling restaurants. Ngunit puro malamig na pagtanggi at dial tones ang sumalubong sa kanya. Hello, Panyera, ako to. Carmela? Tulungan mo ako. Pasensya na, sinong Carmela? Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga iskandalosa. Ang walang pusong dial tone ang pumatay sa pag-asa ni Doña Carmela. Ibinato naman ni Don Arturo ang tablet na nagpapakita ng pagbagsak ng stock ng kanilang kumpanya. Hindi maaari. Sagad ang pagbagsak. Kagabi lang ang ganda ng lahat. Sir, kumalma kayo. Ang mahalaga ngayon ay pirmahan ito. Pilit siyang kinakausap ni VP Taruk, ngunit walang naririnig si Don Arturo. Sa sandaling ito, may isang lalaking tahimik na lumapit mula sa likuran ko. Mr. Villanueva, matagal tayong hindi nagkita. Pagkarinig sa boses, nanigas si Don Arturo. Mr. Quirino, chairman ng BDO? Bakit kayo nandito? Ang dumating ay ang chairman ng BDO, ang kanilang pangunahing bangko. Parang nakakita ng tagapagligtas si Don Arturo at nagmamadaling lumapit kay Quirino. Chairman, nagmamakaawa ako. Ibalik niyo na ang utang namin. Pinipilit kami ng Imperyo Group. Iligal na pangingialam ito. Ngunit malamig ang tingin ni Quirino at itinulak si Don Arturo. Iligal na pangingialam? Huwag kang magkamali. Hindi lang dahil sa Imperyo Group, kaya namin ihininto ang pautang. Nalaman namin ang maraming taon ng hindi malinaw na transaksyon sa pera ninyo, ang inyong tax evasion. Lahat iyon ay nabunyag salamat sa isang anonymous na impormante. Walang masabi si Don Arturo at nanginginig na nagtanong, anonymous na impormante? Sinong gagawa nito? Magalang na yumuko si Quirino sa hindi inaasahang tao na nakatayo sa tabi ko. Siya ay si Mang Canor, ang personal na driver ni Doña Carmela sa loob ng maraming taon. Canor, trinaydor mo kami? Tili ni Doña Carmela habang tinuturo siya. Ngunit umiling si Mang Canor. Hindi po ako nagtraidor. Itinala ko lang ang lahat ng katiwalian ninyo. Nakalimutan na ba ninyo ang mga maruming pinag-uusapan ninyo sa kotse na minamaneho ko? Nilalait ninyo ang mga taxi driver, habang kayo, nilalabag ninyo ang batas. Hindi ko na kaya pang takpan ang mga krimen nyo. Nagdesisyon si Mang Canor na mag-whistleblow kapalit ng proteksyon mula sa Imperyo Group.
Ang driver na tinuturing nilang kaaway ang siyang nagpapatalim ng ngipin malapit sa kanila. A, A, A. Nawalan ng salita si Doña Carmela, naglabas ng kakaibang tunog, at bumagsak sa sahig. Namanghang tiningnan ni Paulo ang kanyang mga magulang. Ana, simula pa ba nung una? Gusto mo na kaming wasakin ng ganito? Hindi ako agad sumagot sa tanong ni Paulo. Tahimik ko lang tiningnan ang mga basag na piraso ng pride nila na nakakalat sa sahig. Ang katahimikan ay mabigat at masakit na dumagan sa kanya. Hindi, Paulo. Gusto kong maging bahagi ng pamilya ninyo. Kung hinawakan mo ang kamay ng ama ko sa hapunang iyon, iba sana ang naging pagtatapos ng kwentong ito. Sa aking mga salita, nilamon si Paulo ng matinding pagsisisi at tinakpan ang kanyang mukha. Siya ay umiyak. Ngunit hindi na maibabalik ang oras. Sir, may problema. Nandito ang mga taga-BIR. Ang sigaw ng empleyado ang huling pako sa kabaong ng kaguluhang ito. Tumawa si Doña Carmela ng parang baliw, kinuha ang kanyang mga alahas, at nagtangkang tumakas. Ngunit nakaharang na ang mga pulis at bailiffs na may malalamig na mukha. Doña Carmela, ang tubig na ibinuhos niyo sa akin kagabi ay napakalamig. Binitawan ko ang huling salita habang papunta sa pintuan. Ngunit ang naghihintay sa inyo ay hindi maligamgam. Ito ay ang nagyayelong alon ng panghuhusga ng lipunan. Siguraduhin ninyong hindi kayo malulunod. Paglabas ng opisina na puno ng kaguluhan, huminga ako ng malalim. Ang mga empleyado na nakakasalubong ko sa hallway ay nakatingin sa akin ng may pag-asa, naghihintay sa bagong mamumuno. Oras na para tapusin ang lahat ng ito. Tama na. Nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako. Umiiyak si Doña Carmela. Gumagapang at pilit na inaabot ang sapatos ko. Pero hangin at carpet lang ang nakakalmot ng mga kuko niya. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang mabagal at siguradong mga yabag sa koridor. Masyadong maingay dito, Arturo. Pagkarinig sa boses na iyon, tila naputulan ng lakas si Don Arturo at tumingala. Ang boses na ito. Imposible. Imposible. Mula sa pintuan ay pumasok ang aking amang si Miguel, suot ang isang sadyang pinatahing suit. Wala na ang bakas ng taxi driver kagabi. Nasa harapan nila ang demonyo ng logistics na minsang nagpayanig sa buong mundo ng negosyo. Miguel, Mr. Miguel Imperio, bakit kayo nandito? Tahimik na lumapit ang ama ko kay Don Arturo at kinuha ang isang lumang litrato mula sa mesa. Ito ay group picture mahigit 30 taon na ang nakalipas. Noong maliit pa lang na kumpanya sa transportasyon ang negosyo nila. Arturo, nasaan na ang mga prinsipyo mo noon? Nanginginig ang mga balikat ni Don Arturo sa salita ng aking ama. Papa, magkakilala kayo ni Don Arturo? Nagtataka kong tanong. Malungkot akong tiningnan ng aking ama at tumango. Oo, Ana, hindi ko sinabi. Pero may isang mahalagang katotohanan. Ang katotohanang ibinunyag ng aking ama ay nagpag-ulat sa lahat. 30 taon na ang nakakaraan. Ako mismo ang nagligtas sa kumpanya ng tatay mo mula sa pagkalugi. Nanigas sa gulat sina Doña Carmela at Paulo. Bilib ako sa sipag ng tatay mo, Arturo. Kaya mula sa sariling pondo ng Imperio Group, nagbigay ako sa kanya ng malaking pautang na walang interes. Mahina pero mabigat na umalingaw-ngaw sa kwarto ang boses ng ama ko. Ako rin ang nagpangalan sa Villanueva Realty para maalala mong mamuno ng may kababaang loob at katapatan. Tinakpan ni Don Arturo ang mukha niya at humagulgol. Oo, nangako pa naman akong ibabalik sa inyo ang kabutihan ninyo. Hindi makapaniwalang tumingin si Doña Carmela sa asawa niya at tinuro ito ng nanginginig na daliri. Hindi mo to kinwento sa akin. Akala ko sariling sikap mo lahat ng to. Tumahimik ka, Carmela. Ikaw rin. Nabulag ka sa kayamanan at nakalimutan mo ang lahat. Galit na sigaw ni Don Arturo. Ngunit nanatiling tulala si Doña Carmela. Sa malamig na tingin, nagpatuloy ang aking ama. Arturo, kahit na nabayaran mo na ang utang, patuloy kitang binabantayan. Naisip ko pa nga na gawin kang isa sa mga pinuno ng Imperio Group. Lalo pang nabaluktot ang mukha ni Don Arturo sa labis na pagsisisi. Pero ikaw, nabulag sa peking kinang ng pagiging bagong yaman, nakalimutan mo ang pinakamahalaga ang puso ng isang simpleng manggagawa. Naging taxi driver ako para makita mismo mula sa ibaba kung paano ka magpatakbo ng negosyo. Iyon pala ang tunay na dahilan kung bakit nagtaksi ang ama ko. Ito ay huling pagsusulit para sa dati niyang natulungan. Ang inasal ninyo kagabi sa restaurant, iyon ang naging sagot mo. Tinuro ng ama ko ang kontrata ng takeover sa mesa.
Binuhusan ninyo ng tubig ang anak ng inyong benefactor at ininsulto siya, tinawag siyang tao mula sa ibaba. Yan ang totoong pagkatao ninyo. Humagulgol si Don Arturo. Si Doña Carmela ay nakatulala lang, tila inalisan ng kaluluwa. Si Paulo, na na-realize na ang taong binastos niya ay ang guardian angel ng pamilya nila, ay naduwal at napayuko. Hawak ang tiyan. Papa, palagay ko tama na. Lumapit ako sa ama ko at malamig na nagsalita. Ang kwento ng Villanueva Realty ay nagtatapos ngayon. At ito ay dahil sa dangal ng taxi driver na inyong tinapakan. Nang mabunyag ang katotohanan, napuno ang kwarto ng kawalan ng pag-asa, ngunit ang apoy ng paghihiganti ay hindi pa namamatay. Sa kanilang pagkawala ng lahat, may mas matindi pang parusa na naghihintay. Sige, Don Arturo, tapos na ang drama. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Inilapit ng abogado ang panulat. Nanginginig na kinuha ito ni Don Arturo. Binabasa ng paulit-ulit ang nakasulat. Piso? Ang buong kumpanya ko. Ang buhay ko. Ang piso na lang? Oo. Iyan ang patas na market value matapos bayaran ang lahat ng kasamaang naipon mo. Sa mapanlait kong salita, nagngit-ngit ang ngipin ni Don Arturo. Hindi! Hindi ko pipirmahan! Sumigaw si Doña Carmela na nakakapit sa braso ng asawa niya. May pag-asa pa tayo. Kung ibebenta ko yung mga alahas ko, pwede tayong magsimula ulit kahit saan. Mahigpit niyang yinakap ang kanyang mamahaling Hermes na bag. Ngunit sa sandaling iyon, tahimik na humakbang ang ama kong si Miguel. Doña Carmela, ang laman ng bag na iyan ay nakalista na sa aming imbentaryo. Alam mo ba kung ilang luha ng mga empleyado ang tumulo para lang mabili mo ang luho mong iyan? Simula sa sandaling ito, ang lahat ng iyan ay nasa ilalim na ng Imperio Group. Sumenyas ang aking ama at lumapit ang mga pulis kay Doña Carmela. Huwag ninyong galawin. Akin to. Akin. Nagwala siya sa sahig, ngunit walang awang kinuha ang bag. Nahulog mula rito ang isang diamond necklace na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mismong kwintas na pinagyabang niya sa ama ko kagabi para insultuhin siya. Ang mga alahas na ipinagyabang mo sa anak ng taxi driver, hindi ba? Pinulot ko ang kwintas at itinapat sa liwanag mula sa bintana. Pero para sa inyong nabubuhay sa kasinungalingan, hindi bagay sa inyo ang kinang nito. Kalmado kong inabot ang kwintas sa pulis. Sige na, pipirmahan ko na. Pipirmahan ko na kung gusto ninyo. Halos sumigaw si Don Arturo habang pumipirma sa deed of assignment. Doon, opisyal na bumagsak ang imperyo ng Villanueva Realty. Mabuti. Tapos na ang proseso. Arturo, salamat sa trabaho mo. Parang huling paalam ng isang dating guro ang mga salita ng ama ko. Ngunit hindi doon natapos ang parusa. Ngayon, para sa opisinang ito, lumingon ako sa paligid at nag-utos sa secretary. Tanggalin niyo lahat ng kasangkapan at decors. Gagawa tayo ng bagong pasilidad. Bagong pasilidad? Anong balak mo rito? Nanginginig na tanong ni Paulo. Tinitigan ko siya at ngumiti ng maliwanag. Gagawa kami ng modernong pahingahan at training center para sa mga taxi driver ng Imperio Group. Ano? Ang opisina ng tatay ko. Gagawing pahingahan ng mga driver? Namula sa kahihiyan si Don Arturo. Oo. Gusto kong gumawa ng lugar kung saan ang mga taong tapat na nagtatrabaho, gaya ng ama ko, ay tunay na makakapagpahinga. Pero hindi na kayo kabilang dyan. Sumenyas ako. At bumukas ulit ang mga pinto. Pumasok ang mga dating empleyado na sinibak ng pamilya Villanueva. May dala silang mga basurahan at gamit panlinis. Sige na, pamilyang Villanueva. Kunin nyo na ang mga gamit nyo at umalis na kayo. Ang ipagtabuyan ng mga taong dati nilang minamaliit bilang nasa ibaba ay matinding kahihiyan. Si Doña Carmela, na hindi makapaniwala, ay nanginginig na lang. Hindi, hindi, hindi. Sino ba sa tingin mo ako? Wala. Isa ka na lang simpleng tao na maraming utang. Ibinigay ko ang huling salita, nakaturo sa labasan. Umiiyak si Don Arturo. Nakasandal si Paulo sa pader, habang si Doña Carmela ay pilit na kumakapit sa kawalan. Ang huli nilang nakita ay kung paano ang kanilang mundo ay ginigiba at inaayos muli ng mga taong tinapakan nila. Kaya kong maglakad mag-isa. Itinulak ni Doña Carmela ang kamay ng guwardiya at padabog na lumabas ng gusali. Wala na ang reyna kagabi. Gulo-gulo ang buhok, kalat ang maskara dahil sa kakaiyak, naglalakad siyang parang basag na manika habang nakasandal kay Paulo. Sa marangyang lobby ng opisina, sinalubong sila ng matatalim na tingin ng mga empleyado na pinapanood silang pinapalayas.
Tingnan nyo, ibabagsak ko rin ang kumpanyang ito. Sa huling lakas, isinigaw iyon ni Doña Carmela bago siya lumabas sa kalsada. Ngunit ang naghihintay sa labas ay malupit na realidad. Bumuhos ang malakas na ulan na wala sa weather forecast, tila umiiyak para sa pagbagsak nila. Ang ulan! Ang mamahaling damit ko! Sigaw ni Doña Carmela. Ngunit wala na siyang secretary na magbubukas ng payong para sa kanya. Ma, tama na. Mag-book na tayo ng Grab at pumunta sa murang motel. Nanginginig na inilabas ni Paolo ang cellphone, pero napalitan ng takot ang mukha niya. Hindi pwede. Nakablock na yung account. Hindi rin gumagana yung mga cards natin. Eh di pumara ka dyan sa tabi. Ayun oh, may taxi. Turo ni Doña Carmela sa paparating na taxi. Mabilis na kumaway si Don Arturo. Huminto ang taxi at bumaba ang bintana. Kuya, isakay mo na kami. Babayaran kita mamaya. Pilit inaabot ni Don Arturo ang bintana, pero malamig na sinagot ng driver. Pass. Bawal isakay ang mga taga Villanueva Realty. Rule na sa kumpanya namin. Namimili ka ng pasahero? Hindi, kasi kumalat na sa lahat ng GC naming mga driver yung ginawa ninyo sa restaurant kagabi. Mapanlait na sabi ng driver at mabilis na humarurot, natalsikan pa sila ng tubig baha mula sa daan. Tumalsik ang maruming tubig sa mukha ni Doña Carmela. Maruming tubig? Sa mukha ko, umiiyak sa gitna ng dumi ng Maynila si Doña Carmela. Nakagabi lang ay bumuhos sa akin ng malamig na tubig. Ito ang karma. Pangalawang taxi, pangatlong taxi. Lahat ng dumaan ay bumilis ang takbo pagkakita sa kanila. Ang presyo ng sinabi nilang anak ng hamak na taxi driver ay naging masyadong mahal. Na-realize nila na kung wala ang mga mismong driver na iyon na minamaliit nila, wala silang magagawa ni hindi makagalaw sa gitna ng ulan. At doon, tahimik na huminto ang isang itim na Rolls Royce sa harap nila. Dahan-dahang bumaba ang bintana at nakita nila ako. Oh, andito pa pala kayo? Basang-basa na kayo ah. Malamig akong ngumiti, pinupunasan ang mga daliri ko gamit ang pamunas. Ana, parang awa mo na. Isakay mo na kami kahit saan. Makaiwas lang sa ulan. Kumatok si Paolo sa bintana, pero tiningnan ko lang ang kamay niya. Pasensya na, pero walang espasyo sa sasakyan ko para sa mga hampas lupa. Inuulit ko lang yung sinabi niyo kagabi. Namutla si Paolo at bumagsak sa kalsada. Si Doña Carmela, na nasa ulan, ay tumawa na parang baliw. Ha ha ha, kasinungalingan lahat to. Ako ang asawa ng CEO ng Villanueva Realty. Hindi. Kayo ay simpleng kriminal at palaboy na lang ngayon. Inutusan ko ang driver na maghagis ng isang bundle ng tig-1,000 mula sa bintana. Gapang na pinulot ni Paolo ang perang nakadikit sa basang kalsada. Iyan ang huling awa ko. Pang-motel din yan. Dinala kayo ng anak ng taxi driver sa pinakaibaba ng lipunan. Paalam. Sumara ang bintana at tahimik na umandar ang sasakyan. Sa rear view mirror, ang tatlong figurang naiilawan ng streetlight ay mukhang napakaliit at nakakaawa. Tapos na ang lahat, Papa. Sabi ko sa tatay ko na nasa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Oo, Ana. Ang galing mo. Umuwi na tayo. Hinihintay na tayo ng mama mo. Ang sasakyan namin ay pinaligiran ng 12-dosenang taxi na parang escort. Isa itong parada ng mga manggagawa na nabawi ang kanilang dangal. Sa sandaling nawasak ang gahamang pamilya at nabawi ang karangalan namin, nakaramdam ako ng walang katumbas na kaligayahan. Tumigil ang ulan, at mula sa ulap ay sumilip ang mainit na araw. Ilang linggo na ang nakalipas mula sa mga pangyayaring iyon. Bumalik na sa normal na ingay ang Maynila. Nakatayo ako sa harap ng bagong pahingahan ng mga driver ng Imperio Group. Ang lugar na dating opisina ng CEO ng Villanueva Realty ay puno na ngayon ng tawanan. Senyorita, magandang araw po. Sumaludo ang mga nagpapahingang driver nang makita ako. Magandang araw. Ingat po sa biyahe ninyo ngayon, nakangiting sagot ko. Isang lugar kung saan narerespeto at nakakapagpahinga ang mga taong nasa linya ng trabaho. Ito ang nais kong maging itsura ng bagong kumpanya. Nakarating sa akin ang balita kung ano na ang nangyari kina Don Arturo at Paulo. Dahil sa laki ng utang, nagtatrabaho na sila ngayon bilang mga kargador sa isang construction site. Si Doña Carmela, na nakatira ngayon sa murang apartment na dating pinandidirihan niya, ay naglilinis ng sahig bilang janitress. Natututunan na nila ngayon kung gaano kahirap kumita ng pera. Kahit deserve nila ito, hindi ako nagdiwang sa kinahinatnan nila.
Umaasa lang ako na ang dangal ng trabaho na ipinaglaban ng ama ko ay sa wakas maintindihan nila. Habang nag-iisip, may humintong dilaw na taxi sa labas. Lumabas ang ama kong si Miguel, inaayos ang kanyang lumang sombrero. Ana, kanina ka pa naghihintay? Kasama natin ang mama mo. Kakain tayo sa labas ngayon. Matagal na rin tayong hindi nakakalabas. Bumalik na ang aking ama bilang CEO, ngunit minsan sa isang linggo ay namamasada pa rin siya. Hindi ka magiging mabuting pinuno kung hindi nakasayad ang mga paa mo sa lupa, pabiro niyang sabi. Sa pasaherong upuan ay nakaupo si mama. Dala-dala ang baunan. Ana, nagluto ako ng paborito mong kaldereta. Pagkakita sa matamis ng ngiti ni mama, naramdaman ko ang pagbara sa aking lalamunan. Ayaw ko na siyang makitang umiiyak, gaya ng sa restaurant na iyon. Sumakay ako sa likod ng taxi ng ama ko at sumandal. Papa, tara na! Masusunod, pasahero. Sisiguraduhin kong ligtas at masarap ang biyahe niyo. Masayang sagot ng ama ko. At umandar ang taxi ng maayos. Ang paligid sa labas ng bintana ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mga taong nagtatrabaho ng marangal sa tabi ng daan. Ang mga taong nagtatawanan. Ang lungsod na ito ay hindi pinapatakbo ng espesyal na kapangyarihan. Pinapatakbo ito ng mga ordinaryong tao na proud sa kanilang trabaho at nabubuhay ng tapat. Ngayon, mula sa kaibuturan ng puso ko, ipinagmamalaki ko na lumaki akong anak ng isang taxi driver. Bilang susunod na pinuno ng Imperyo Group, gusto kong patuloy na protektahan ang mundong ito, tuwid at matatag, gaya ng manibela sa mga kamay ng aking ama. Sa loob ng sasakyan, may mahinang musika, at kumakanta si mama. Ito na ang pinakamarangya at pinakatahimik na gabi ng pamilya namin matapos ang unos. Papa, salamat! Salamat at naging anak mo ako! Nang magtama ang paningin namin sa rearview mirror, ngumiti si Papa ng may pagmamalaki. Ang taxi ay humarurot patungo sa hinaharap na puno ng pag-asa. Ang kwentong ito ay pansamantalang nagtatapos, ngunit ang kalsada sa hinaharap ay malawak at kumikinang.